Ayan, number 4, kasama pa yan, stress. Yung stress sa katrabaho, sa manager, na-stress ka sa katrabaho mo, sa manager mo, ang daming utos, may stress ka sa kanila. Kasi yung iba abusado, yung iba palaging palautos, yung iba naman bully, yung iba naman hanapan ka ng butas, yung iba naman susumbong ka sa manager kapag meron kang maling nagawa, bibigyan ka ng IR. So, kailangan maging malakas ang loob mo at maging kalmado, mapagmatsyag, mapagmasid kapag nakapasok ka na sa ganitong trabaho. Kaya dapat maging mapagmatsyag ka at laging nag-oobserba. Ayan. Kasi may stress ka talaga. Nakaka-stress naman talaga yung pagtrabaho dito sa Jollibee. Lalo na pag ikaw yung short. Kung ikaw ay counter na short ka na 1,000. What the fuck? Sobrang sakit sa ulo. Hindi ka uuwi hanggat hindi mo nababayaran yun. Kaya kahit ako, takot ako maging counter kasi napakabigat na responsibilidad ng counter. Kapag na-short ka, minsan meron kasing chumuchupi, may nagjajako ng pera sa counter. Minsan admin, minsan manager, minsan kapwa mo crew. Na-short ka ng 200, 300, 400. Yung isang araw na pagod mo, doon lang mapupunta. Babayaran mo yun. So, laking stress niyan. A few moments later. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo kung worth it pa ba magtrabaho sa fast food. Kasi ang totoo talaga niyan is hindi talaga po malaki ang sinasahod or kinikita dito sa loob ng fast food. Lalo-lalo na po kapag ang isang fast food ay nagtitipid sa man-hour. Example, wala masyadong tao. Pag early outin ka, alam niyo yung early out, yung pag-uwiin kayo ng maaga. So, ang mangyayari, mababawasan yung inyong sahod or mababawasan yung kinikita. Hindi siya magiging minimum. Mababa na nga yung minimum, babawasan pa ng oras. So, ganun yung mangyayari. Tapos may mga kanya-kanya pang salary reduction, meron kanya-kanyang charge. Ayan, minsan macha-charge tayo dahil marami tayong masyadong niluto, yung mga niluto natin nalalaps. Minsan ganun talaga yung nangyayari. Kaya napakahirap. Kaya ang payo ko sa mga service crew, hindi masama pong magtrabaho sa mga fast food. Hindi masama ang maging service crew. Pero dapat ay limitado. Huwag po tayong magpakatagal or magpakababad sa pagiging service crew. 1 year, 2 years experience, pwede na po iyan. Pwede na tayong mag-resign kasi sa loob ng 1 taon or 2 taon nyo sa pagiging fast food chain is marami na po kayong natutunan at baka buong station is naikot nyo na. Na-memorize nyo na lahat. At pwede nyo na yon dalhin yung inyong experience sa panibagong trabaho. Katulad ng mga fine dining, pwede kayong mag-apply sa cruise ship, pwede kayong mag-apply sa abroad. Yan po ay napakalaking bagay na hindi masama ang magtrabaho sa fast food, tiis-tiis lang. Pero kapag ikaw ay may pamilya na, dun lang nagiging gipit na gipit kasi hindi talaga sapat ang kinikita. Magkano lang ang kita ng isang service crew? Katulad ko, 7 years ako sa service crew. Magkano lang kinikita ng isang service crew sa loob ng 15 days? Eh, may kaltas pa yun, mga SS Pag-ibig PhilHealth. May charge pa yun minsan. So, ang maiuwi lang ay nasa 5,000, 6,000, isang cut-off. Eh, magbabayad pa ng bahay. Magbabayad ng tubig, kuryente. Lalo na kung nangupahan tayo sa Maynila. So, wala po talagang mangyayari or wala po talagang matitira sa atin. Pero kung ikaw ay nagbabalak maging service crew, pwede naman. Kaya nga po tayo naggumagawa ng mga video for experience lang talaga. Huwag po kayo magpakababad dyan kasi hindi naman tayo aasenso dyan. Kung may plano kayong umasenso sa buhay, may plano kayong magbago yung buhay nyo or may plano kayong umangat pa, is kunin yung experience kung hindi naman kayo nakatapos katulad ko na hindi nakatapos sa pag-aaral, hindi nakatapos ng college, high school graduate lang, pwede nyo kunin na experience ang service crew kasi madali lang po mag-apply dyan. At kapag naman kayo natanggap na, huwag kayong puro reklamo. Tsagain nyo habang wala pa kayong knowledge about sa food industry. Kasi kapag yan ay nakuha ninyo, na kabisado ninyo, bawat station, cashier, kitchen, dining, stockman, halos lahat na ikot nyo na ang station is napakadali na lang.
at napakadali niyo na lang din matanggap sa trabaho kapag ganyan na yung nangyari. So, sana may natutunan kayo sa video na ito at maraming salamat muli sa inyong suporta and God bless sa inyong lahat. Ingat po.